na pong magsitayo upang awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Magsibutuan lahat bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lahat ay kayang gawin niya. Walang nakatutupad at nakagagawa ng kabanalan maliban ang kanyang espiritu, kaya't halina, tanggapin niyong di niyo nakikita, upang mawawaan ninyo at maunawaan ang pagkilos niya. Sa gayon di na kayo mahirapang mag-isip pa, bago sa pandaman nyo, doon kumilala kayo, mapapakilala niya kung sino nga siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang naghihintay na umani ang isang magbubukid, sabik na sabik siyang dinadalaw yung kanyang pananim. Halimbawa ang kanyang lupa na nakita niyang kay ganda ng tanim niyang palay. Halos bilangin niya yung araw kung kailan siya aani. At sa kanyang pananabik, dahil gusto niyang umani, halos gusto niya ay araw-araw nakikita. At kapag siya'y nag-ani na, nasasabi niyang kay sarap ng umani. Ganyan din ang mga nagpapagal sa kaukulang kabanalan. Nawawala ang pagal na katawan, nawawala ang hirap. Baliwala lahat ang pinagdaanan kapag pinakikinabangan mo ng handog ng Ama. Nawa kayong lahat ay mag-ani. Kaya't pagsikapan niyong magtanim ng mabuti at mag-aani kayo ng mabuti.
Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tutuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Maliwanag ang katotohanan, ang tinupad ng anak ay kung ano ang layunin at kagustuhan ng amang nagsugo sa lupa. Kaya't maliwanag niyang sinambit, ako ang liwanag, ang nananahan sa akin ay nagliliwanag. Sapagkat ang dulot ko sa sanlibutan ay kaligtasan, hindi kapahamakan. Yaw na nga ang pawang katotohanan ng kaligtasan ay dinulot sa tao at sa bawat tatanggap at kikilalang ganap ang kaligtasan ay tatamuhin ito. Ano nga ba ang tinutukoy na kaligtasang sinasambit sa inyong harapan sa oras na ito? Ang kaligtasan ng kaluluwa at katawan. Sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal, kaya't ang sinumang tinutukoy na ang tao ay makinig at magsabuhay, tuwiran ngang makakamtan ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal, mahirap to pa rin ito kung bilang pagkatawang tutupad. Mahirap paniwalaan kung bilang taong uunawa. Mahirap sundin kung bilang tawang susunod. Mahirap, tunay na mahirap, kapag bilang pagkatao lamang ang susunod tatanggap. Subalit walang mahirap sa espiritu ng katotohanan na tuwirang inilathala ang mga salitang banal. At sa Ama ay tumanggap na tuwiran ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't may salitang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Iba yung tinatangi ng tao sa inaayawan. Iba yung minamahal sa hindi niya mahal. Iba yung pinagmamalasakitan sa walang malasakit. Subalit ang lahat ng ito ay gagawin ng tao, pagmamalasakit, pagmamahal, pagbibigay, kung ang Ama ang nakilala. Kaya't ang sino mang nakakilala sa Ama ay nakilala ang Anak, at ang sino mang kumilala sa Ama at Anak, nakikilala nila ang aral at mabuting salita niya. Kaya't magalak kayo at magpuri mga minamahal ko, kung ganang ang isip nyo'y napagbago ng mga aral na naririnig at pinag-aaralan nyo. Sapagkat hindi ganang kayo kung bakit naganap ito, na kayo nagbago at nakipagbago
kundi ganang Ama sa pagtanggap niyo at pagkilala ng kanyang Espiritu na tinanggap at pinanahan ninyo sa inyong sarili. Sapagkat walang anak na ibinaba na sinambit niya ay tama kung hindi mula sa mangdakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat kung ang susundin ng tao ay ang sariling laman at ang pagkatao bilang damdaming tao, kailan may hindi matututo't mapag-uukulan ang pansin ng kalooban ng Ama. Subalit, ang lahat ng sa Kanya ay tumanggap sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, nakatatalim at nakasusunod sila ng ayon sa kalooban ng Ama, sapagkat ang tinanggap nila ang siyang nag-aatas at tumutupad sa kanilang pagkatao. Magalak at magpuri kayo, mga sumusunod, mga tumatalima, mga nakasunod, mga tatalima pa, sapagkat ganang inyo, di nga ninyo kaya. Ganang hindi nyo nakita, nakatalim at sumunod kayo at patuloy na susunod kung mananahan sa inyo. Yaong Espiritu ng katotohanan, banal na Espiritong naturingan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Katulad mo anak, gaano man katapat ang sasabihin ng babaeng ito na pinagtuturanan ko sa iyo, na maaring magdugtong, magsugpong muli ang buto mo upang tumubo ang ugat at muling mabuhay hanggang sa ito ay maglapat na ikay muling makalakad ng maayos at marapat na humakbang na di masasaktan. Kung hindi naman tanggap ng kalooban mo at pag-alinlangan ang isip mo na mangyayari ito, magaganap ba? Gayon din sa Kanya. Sapagkat hindi nyo nakikita ang nagsasabi. Subalit kung nadarama nyo at sa isip at damdamin nyo, kilala nyo, mababatid nyo nga at mapagtitibay sa sarili, ano nga bang hindi kaya at anong imposible sa Kanya. Yaw na nga ang pinakikilala kung di nyo nasisilayan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Lamang, hindi ura-urada, pagdaka, karaka-raka, wika nga, eto na, ampat na agad ang pamamaga, diretsyo na ang ugat, at dumadaloy na, nagdugtong na ang buto. Sapagkat, pinakita ang katotohanan sa panahon na binaba ang pagkatao at bilang pagkatao ay nabuhay at binuhay upang mataglay ang lahat ng kapangyarihan ay pakikita sa lupa na ang pinagmulan ay makapangyarihang walang kapantay. Subalit ngayon, bahaging kaloob na lamang sa inyo mga minamahal ko. Subalit, sa karampot na bahaging ito, kung ang katapatan ng puso nyo ay taglay nyo, ano nga bang hindi makakamit nyo? Araw man ang binilang, o maging buwan man, kung may magbabago at pababaguhin ito, hindi nga ba't masisiyahan din ang tapat at totoong tumanggap sa hindi nakikita? Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May mga hiwaga at may mga himala na pagdakay natutupad at nagaganap. Subalit katulad mo, papayag ka bang aalisin ko ang tali ng iyong paa at babatahin mo at wala kang takot na tatanggapin mo isang araw hahakbang ka?
Hindi ito tatamasahin na tatanggapin lahat ng bawat pinagwiwikaan ko. Lalo't higit kung wala pang batid sa katotohanan at di nararamdaman ng aking katapatan. Minamasdan ay katauhan. Yaw na nga ang pawang katotohanan, mahirap ulatan ang bingi sa katotohanan. Mahirap tumanggap ang bulag sa katotohanan, lalo't higit kung makasanlibutan at walang inaalam kundi sanlibutan. Ngunit at pasubali, magalak at magpugay ang mga anak ng Ama na sa hinagap man ang isip nila ay di mangyayari, ngunit pinapangyari. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila nga ba ang Diyos? O kay dakila ng Ama, o kay hiwaga niya. Walang kapantay siya, magpakailanman. Mula sa aklat ni Amos. Naghahari ang kasamaan sa panahong ito, kaya't kung ika'y matalino, mananahimik ka na lamang. Gawin mo ang matuwid, huwag ang liko, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan tulad ng sinasabi mo. Kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang matitirang buhay sa bansang ito. Kaya't sinasabi ni Yahweh, maririnig sa mga liwasan ang pananangis, ang panangisan at pagdaing. Pati ang taga-bukid ay makikipdalamhati. Kasama ng mga upahang taga-iyak, may hagulgulan sa bawat ubasan, sapagkat darating na ako upang parusahan kayo. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ni Yahweh. Anong kabutihan ang ibibigay sa inyo ng araw na yaon? Yaon ay magiging araw ng kadiliman, di ng kaliwanagan. Para kayong umiwas sa leon, ngunit oso ang nasa gupa. O kaya'y gaya ng isang taong umuwi ng bahay, ngunit paghipo sa dingding ay tinuklaw ng ahas. Magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh, araw ng mapakalungkot at napakalagim. Namumuhi ako sa inyong mga piging, hindi ako nalulugod sa inyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na susunugin, handog ng mga uhay at mga hayop na pinataba bilang handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan. Ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos ng patuloy. Sa loob ng 40 taong pamamalahalagi ninyo, sa ilang, nagdala ba kayo sa akin ng mga handog na susunugin at mga handog ng pasasalamat? Buhatin ninyo ang inyong ginawang mga rebulto, sinasakot at kaywan, at itatapon ko kayo sa dako na roon ng Damasco. Sabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, maliwanag na ang mga rebulto ng panahon na yon ay hindi rebulto ng Kristo at Hesus, Kristong tinatawag ng tao. Kaya't ang pangalan nila ay sakot
at kay Juan. Natuwirang sinasambat niluluhuran. Ano baga ang ibig kong sambitin ngayon, mga minamahal ko? Ngayon man sa tao, may mga sumasambang ganito sa kapwa-tao. Sapagkat sila na ang pinakikinggan, sila pa ang sinusunod. Hindi ang ama, hindi ang ama. Magalak kayong mga sumusunod at tumatalima sa kalooban ng ama, at pinananaligat inaasahan nyo siya. Hindi kayo maasa sa kapwa nyo tao, kundi siya mismo bilang Diyos na totoo. Halina kayo, mga minamahal ko, kung paano tinapon ng mga rebulto sa panahong yaon. Iwaksin nyo na rin sa isip at damdamin nyo ang mga taong kayo ay nakasandig at umaasa lamang ay sa kapwa nyo. Kundi umasa kayo sa Ama at magtiwalang lubos at panaligan nyong kailanman, hindi kayo pababayaan. Sapagkat ang magagawa ng kapwa nyo, higit na magagawa niyong amang inyong tatanggapin, kikilalanin at sasambahin sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli at walang nahuli na di mauna. Mga minamahal ko, alala, umbaga, kamtin mo ang bunga ng halaman na tinanim mo, yamang ikaw ang nagaruga at nangalaga ng bawat araw na ang kapiling mo'y amang dakila. Sapagkat ikasisiya mo at ikagagalak ang mga pinagpagalan mong bukal sa puso mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tayo nga kayo, tayo. Nakakaantok ang panahon, ano? Lalo tigit kung kagabi hindi kayo nakakatulog sa inyong mga iniisip. Lalo tigit na kung hindi napapatag, napapahinga ang inyong pag-iisip. At nang dalawin kayo ng antok kung kailan may oras na ng gawain, ay sadya namang patutong demonyo nga ang kasama nyo. Bakit? Sapagkat tutulog ba kayo at aantukin kung ang pinakikinggan nyo'y Diyos ng liwanag at buhay ang kaloob? Kaya nga, gisingin ang diwa, magising ang damdamin, nang makita man din sa liwanag na taglay at dulot kanino man. Sumainyo ang kapayapaan. Kumusta ka kay Kristo'y masaya, ipalakpak ang kamay upang kayo ay sumigla. Hanapin nyo't apuhaping ganap, sa puso nyo'y maramdamang tuwiran. Amang nagbibigay ng sigla at liwanag, upang kayo'y ganap na mga galak. Hanapin nyo sa inyong kalooban, at damhin ninyo tapat na tuwiran. Kung paano kayo'y minamahal, inaaruga, binabahaginan ng sigla at lakas, ng isip at pananaw, ng pandinig at pagtawa. Magagawa nyo, igawad sa kapwa nyo, tawang totoo't mula sa puso nyo, na ang Ama ang siyang nagdulot sa inyo. Halina kayo, mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya ang sabi niya,
Huwag ninyong panaigin ang sarili nyo, ang sariling damdamin at laman ng isipan, kundi panaigin nyo'y Ama na di nyo manasisilayan, ngunit nagbabahagi sa inyo ng galak at sigla. Upo na kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya. At sa aklat naman ni Mikas. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ng gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libu-libong tupa na walang katapusang agos ng langis na olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Gawin ng isang anak sa isang magulang. Ang mabuting magulang at nagmamahal sa mga anak, wala siyang nais gawin kundi mapaligaya at mapasaya ang mga anak niya. Subalit ang mga anak kayang pinaliligaya at pinasasaya, iniisip din kaya ito sa kanilang magulang? Mga mahal, magalak kayo at magpuri sa Ama. Kung nilalayon at minimithi ninyong maging masaya at maligaya siya sa handog ninyo, upang hindi lamang siya ang matuwa, gawin niyong marapat at karapat-dapat ang handog niyo sa Kanya. Sa gayon, kung paano niyo siya naaliw at pinatgalak, aaliwin din kayo at pagagalakin. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga ba ang pinakamainam na handog at hain? Ang iyong damdamin na matapat at makatotohanan. Ang iyong kaisipan na walang nilalaman kundi ang pawang kabutihan, sapagkat inaral niya sa iyo ang magpakabuti at natanggap mong magpakabuti dahil sumunod ka bilang anak niya. Kaya magalak ka, magpuri ka, kung ang layon at nasa mo ay ang kabutihan niya. Sapagkat walang taong makagagawa ng kabanalan
walang taong makatutupad sa kabanalan, lalo't higit kung ang layunin lamang ay ang kasarilinang namasyahan at magalak. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano man ang sabihin sa iyo at maging pananaw ng kapwa mo, kung nasa tama tumpak ang ginagawa mo, ikaw na rin ang nasisiyahan, ikaw na rin ang nakadarama sa iyong damdamin. Subalit, gaano man matuwa sa iyo at gustuhin ka ng kapwa mo, na ang ginagawa mo'y mali at di tumpak at marapat sa pananaw ng Ama, isang araw kapag siningil ka, hirap pa rin ang daranasin mo. At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal ko, sapagkat hindi kailangang linlangin mo ang Ama mo, hindi mo siya malilinlang kahit kailan, kaya't patuloy na ang kanyang panawagan at habilin, ihandog nyo ang puso nyong mainam at malinis na kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kapag nagnanasa kang gumaling, ano ang iyong gagawin? Ibigay mo sa kanya ang tapat mong panambitan. Kapag naglalayon kang ikay pakinggan, ibigay mo sa kanya ang tapat mong pagbibigay, pananalig, parangal at pasasalamat. Buhay ba ang Ama? Kapag nagbimithi kang magbagong buhay, ano ang paraan? Kailangan bang maglinis ka, maligo ka ng maligo? Kailangan bang ikay magpaganda ng magpaganda? Hindi. Kailangang luminis ang iyong isip at ang iyong kalooban. At lilinis lamang ito kapag ang banal na salita ng Ama ang pinagninilayan mo, hindi ang galit kay Pedro at kay Juan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't dahil buhay at tapat ang Diyos, ang lahat ng tao ay nangangailangan ng magandang kalooban. At ang lahat ng tao ay nangangailangang gumanda ang kalooban. Kaya't ang lahat ng tao ay dapat maging maganda ang kalooban. Kung papaano ang salita ng Ama ay pinagtibay ng anak nang bumaba siya sa lupa na nagkatawang tao, ngayong panahon ng Espiritu, dapat ipagtibay din ng tao ang tinanggap na Espiritu sa kanyang katauhan na siyang magsisilbing lakas at tibay niya at panlaban para huwag siyang matatangay ng tukso ng laman at sanlibutan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, may sakit ba kayo? Nalulungkot ba kayo? Nababagot ba kayo? Nahihirapan ba kayo? Ay, nako. Aminin nang ibigay ang kalayaan. Kapag nahihirapan ka, umamin ka sa Ama. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, nahihirapan na po ako. Hindi ko na po kaya. Isinusuko ko na po sa iyo. Sapagkat alam ko anumang hirap na nararanasan kong ito, ikaw mapagagaan mo. Buhay ba ang Diyos? Kapag nasasaktan ka, aminin mo, Panginoon, batid mo damdamin ko, sinasaktan ako ng damdamin ni Pedro at ni Juan. Sa ginagawa niya, ako'y nahihirapan. Ngunit gusto ko magpakabanal at magpakabuti. Huwag mong panaigin ang damdamin kong ito bilang tao. Alisin mo ang gusto ko'y ikaw ang madama ko. Aminin. Yan ang nais at layo ng Ama. Kapag ikaw ay nagkukulang,
Huwag mo sabihin kumpleto ginagawa mo. Maganda ang nagawa mo. Kalugod-lugod na sapagkat alam mo mismo bilang ikaw'y nabubuhay at sumasamba-sama, marami ka pang kulang. Kaya't aminin mo, Panginoon, patawad po sa aking pagkukulang. Mas pinahahalagahan ko pa ang aking paglilinis, ang aking ginagawang ito, ang lahat ng aking nasa kaysa sa sumunod ako sa iyo. Aminin ang pagkukulang. Kapag nagmamalabis ka, aminin mo, Panginoon, kung may malabis sa isip ko, na napag-isipan ko si Pedro at si Juan, bakit ganun siya? Patawarin mo ako bilang tao, sapagkat kaya ko lang po naisip yaon dahil sa ginagawa niya. Aminin, tatanggapin ng Ama lahat ang inaamin mo dahil alam niyang anak kang marupok, anak kang mahina, anak kang walang laban dahil hindi mo palubos siya'y nakakamta. Aminin mo ang kulang at malabis pa bilang pagkataong nananaig sa iyo upang sa gayon ang anumang kulang mo ay kanyang punuan at ang labis na malabis mong ginagawa ay kanyang kalusin. Ngunit sa pagkalos niya, huwag kang masasaktan, kundi magmithi kang ang lahat ng kinalos niya ay huwag mo nang balik-balikan. Sapagkat ang nais niya, maging tapat ka sa kanya, sa pangako niya ay makatamo ka at makita mo kung paano siya bumuhay sa iyo ng mainam at maganda, yamang sumusunod ka ng anak niya. Marami ang pagkakataon na akala ng tao ay tama't tumpak ang ginagawa niya. Marami ang pagkakataon na kumisa nakala ng tao ay sapat na ang naibigay at nagawa niya. Ngunit kapag nasuri mo, kulang pa rin at kulang kapag hinanap ng Ama kung paano mo siya dapat sambahin sa katotohanan. Kaya't ang isang pag-amin ay napakahalaga. Hindi na kailangang sabihin mo sa kapwa mo, pinag-isipan kong masama si Pedro. Kundi ang Ama mong nakikinig at nagmamasid sa iyo sa tuwina, masasabi mo sa kanya, Panginoon, kung naisip ko man po si Maria'y gayon, patawad po. At ibigay mo sa akin ang tamang pag-iisip para maging malinis ang isip ko sa lahat ng kapwa ko. Mga minamahal, aminin lamang ang lahat. Ang nais ng Amay ang pag-amin at pagsuko. Sapagkat kapag umamin ka at sumuko ka, siya mismo ay mararamdaman mo, siya mismo ay makikilala mo, siya mismo ay magpapakita sa iyo ng mga hiwaga at hindi mo alam kung paano siya tumutupad sa iyong buhay. Kaya nga, paanyaya sa lahat. Espiritong walang butot laman, maaaring pumasok kanino man. Espiritong hindi nakikitang gumagalaw, maaari kang mapagalaw, maaari kang mapalakad sa iyong pagkakagupo kung hindi ka makalakad at di ka makagalaw. Espiritu ng liwanag na sa iyong kadiliman ng pag-iisip ay maaari kang tanglawan upang mahawi ang dilim at magliwanag ang tuwiran, madama mo ang mabuti niyang handog at alay. Espiritu ng kasiyahan, na kung di ka nasisiyahan at nakukontento sa iyong buhay kahit ikay marami nang nakakamtan, kapag tinanggap mo, bibigyan ka ng kasiyahan. Marami pa nga ang kulang. Marami pa nga ang di makaunawa. Marami pa nga ang di makatanggap. Subalit sa maraming mga tao na yan, ang layunin ng Ama, patuloy niyang ibigay ang tama at dapat. Kaya naman ang bawat anak niyang lumalapit sa Kanya ay napanghahawakan ng Kanyang salita at patuloy na ninanasang isabuhay ang Kanyang mga aral at napapakilala niya sa mga anak niyang lumalapit sa Kanya siyang tunay na liwanag ng buhay. Halina mga mahal ko, walang taong banal, walang taong matuwid. Ang lahat ay nagkamali, ang lahat ay nagkasala. Subalit ang pag-amin na napakahalaga na dapat ginagawa ng tao isang bawat araw
na makita nawa ng Ama sa madla. Sapagkat ang pagsuko at pag-amin, tanda ng kababaan, at tanda ng kababaan kapag binahagi sa iyo at nagawa mo, makalalaya ka, o tao. Buhay ba ang Ama? Makalalaya ka, o tao. Sa hirap ng isip mo, sa hirap ng loob mo, sa hirap ng ginagawa mo, sa hirap ng gagawin mo, sapagkat ang Ama mo ang magpapaganito sa lahat ng mabigat para sa iyo na anak niya. Halina, halina, halina. Mga minamahal kong tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tandaan ninyo, maganda mang naturingan ang anumang halaman, subalit kung puro bulaklak ay laglag lang naglaglag, walang silbit, walang kabuluhan, mata lamang ang nasisiyahan. Subalit, anuman ang pangit na pananaw ng tao sa bagay na hindi mahalaga para sa kanya, ngunit kapag ito'y nakita niya ang kahalagahan, magiging maganda na sa kanyang pananaw. Tandaan ninyo, ang lahat ng binibigay ng Ama upang ikay akayin niya sa liwanag, upang ikay kumilalat makakita sa Kanya, ito'y pamamaraan lamang ng pagtapik at pagtawag niya. Kaya't kung lahat ng taong tinatawagan at tinatapik niya ay makakakita sa kagandahang loob niya, walang taong gugupuin ng kanyang kabagutan ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O Ama at Ama nila, natuwirang mahal na mahal ang wika mong sambitin at sinasambit sa tuwina, yaong mga anak mong dinudulot at inaalayan. Makaunawa-nawa ang bawat isa at maramdaman kung papaano kumikilos ka sa buhay nila. Yamang espiritong binahagi mo na di nakikita ng mga mata, subalit saksi ka sa bawat pagtalim at pagtupad niyong iyong mga anak na napili mo. Sa gayon, ang bawat kumilalat tumanggap sa iyo, may kasiyahan dulot ka. Kaya't kung paano naaliw sila, patuloy na madarama ang pagbibigay mo, Ama ko. Kaya nga't halina, ako'y samahan mo. Sa bawat isa'y makiisa ka. Kung paano nakikiisa ako, yamang binigay mo, sa babaeng ito ang pakikiisa ko, upang maramdaman nila kung paano isa tayo, sa pamamagitan ng Espiritong binahagi mo. Sa gayon di man nila maunawa ng mga sinambit ko, yung may pandinig sa kanila ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang mga salitang Espiritu? Mahirap ibase sa salitang tao, ano po? Subalit, mahirap ba sa kalooban ng Ama? May mahirap ba sa kanyang kalooban? Pogi. O, di ba, no? Talagang iba ngayon ng tao, eh. Yung buo, sinisira. Yung sira, binubuo. Iba ang tao. Ang sira, lalong sinisira. Ngunit ang Ama, ang sira, binubuo. Sa tao, ang buo, sinisira. Kaya makita mo ngayon ang usong pantalon, hiwa-hiwa. Buhay ba ang Ama? Kaya paano ang mabubuo ang mundong ito ng kapayapaan? Kung sasabihin lang ng tao, kaya kong linisin ang mundo. Kaya kong hawin. Naku, magnilay-nilay kayo. May nagsabi, kahit daw mapunta siya sa impyerno, makatulong lang sa tao. Yan ba? Magnilay-nilay kayo.
sa inyong mga ginugusto. Baka pati kayo ipaon niya. Sana magandang sinabi niya ganito. Kahit na mahirapan ako, makatulong lang ako sa tao, ang Diyos ang katulong ko. Kaganda, di ba? Paano? Paano niyang malilinisan ang sanlibutan? Paano? Paano? Nang panahon ni David, nakipagdigmaan. Ngunit maganda ang layunin. Kaya pinatnubayan ng Espiritu. Hindi niya sinabing mapunta siya sa impyerno. Kundi ang sabi niya, susunod siya sa Panginoon niya. Kaya kayo, kung mapupunta sa impyerno yung tagatubos nyo, sino? Di ba ang pupunta sa impyerno ay demonyo? Kaya, walang sasabihin sa inyo si Apo Kunching, walang ipapahamak kahit na sino, at walang sisiraan. Lamang pagnilayan ang mga tinuturan. Pagnilayan, huwag kayong masasaktan. Kung minsan ang tao nasasakit siya sa idolo niya, pero sa kasalanan di siya nasasaktan. Ililigtas ka ba ng idolo mo? Tulad ng mga nag-idolo sa ribulto? Mga mahal, hindi idolo mo, nakikipaglaban ka. Pinakikipagtagisan mo. Pag ba ikaw ay walang pera, pupuntahan ka ba ng idolo mo at sasabihin, eto, bumili ka ng bigas. Kalayo mo nga, malayo ka sa kanya. So, balit ang ama, malayo man siya sa tingin mo, malapit siya sa iyo kung lalapit ka. Sapagkat nakikita kanya at may bibigay niya, eto anak, bumili ka ng bigas at nang makakain ka. Mga minamahal, ganyan dito sa lupa. Kung sino ang gusto, di na sinusuri. Kaya naman, kapag naisuri na, kanya lang masikita niya na mali ang ginawa niya kapag pati siya apektado na. Ngunit habang hindi siya naapektuhan, wala siyang pakialam sa apektadong kapwa-tao. Kung tunay kayo sama, ang isipan nyo at pag-iisipin nyo yung kapakanan ng buong mundo. Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Hindi kapakanan lamang ng ilan. Kapahamakan ng ilan. Bakit? Gayon pala, dapat ang unahin yung tunay na mga pusakal. Makatarungan ba ang kahatulan sa lupa? Hindi. Tandaan ninyo mga mahal ko. Hindi lahat ng ginawan ng di tama ay masama. Subalit ang ama, nakikita niya lahat ang gagawin ng tao. Walang sasambitin sa inyo, gamitin nyo ito katumbas ng puso nyo. Huwag lamang ito, kundi isama nyo, Espiritu Santo. Kung tunay kayong mga lingkod at tunay kayo sa Ama, mapagninilayan nyo ang salita ng kapwa nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sino ang tatawagan para maayos ang buong bayan? Sinong hahanapin at tatanggapin para mapayapa ang buong madla? Hindi kaya ng tao, tandaan ninyo. Ang makakakaya lang nito, ang di nyo nakikita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal
ko kayo. Alalaumbaga, kung mahal nyo ang sarili nyo, uunahin nyo ang pakikinggan ang Diyos na di nyo nakikita. Yaong Diyos amang pinakikilala ko at di ang sarili nyo bilang gumugusto. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang nagmamalasakit hanggang sa maliit, hindi lamang sa mataas, dahil ginugusto at may magagawa sa sarili. Kundi, ang pinakamaliit at walang magawa, ang siyang inuuna dahil alam niya yaon ang gusto at layunin ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiya at kagala kay inyong kamtan. Liwanag sa inyo'y manahan, kay buturan nyo'y maramdaman, yaong saki panawagan, magnilay at magbulay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ang tapat at dakilang Diyos naway maramdaman ninyong lahat. Ano? Katulad niyan, nakasemento, kung hindi na yan bubuksan at sisilip-silipin, baka kamukat-mukat mo'y sugatan na yan. Ano? Magpapaliwanag lang po ako, no? Ako'y wala pang napagaling sa pilay, eh. Wala pa akong napadiretso ng paa, eh. Hindi ako nakapagpapagaling. Lagi niyong tatandaan, wala pa akong pinagaling. Walang-wala pa. Totoy, anak, wala pa akong pinagagaling, eh. Kaya wag ka sa akin maniwala, ano? Subalit, kung bakit umusad ang gawain ito, hindi na kailangan magpropaganda at magkomersyal. Bakit ako naniwalang may Diyos? Bakit ako nagsisikap makasunod? Bakit di ako makatugot at bakit hindi ako makatanggi, makatutol? Eto, binabalik sa akin para lang ipakilala ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Na kahit naman siya'y totoo tapat, eh, kuminsan ako'y bigurin. Pero hindi ako nagrereklamo sa oras nang ako'y binigo. Sapagkat alam ko, hindi ako bigo. Bibigay din niya yon. Nabibigay naman. Napapakita naman, dahil araw-araw akong naglilingkod sa Kanya, eh hindi pala ako bigo. Tiningnan niya lang. Kaya, nang napakinggan ko yung mensahe kagabi, aba, salamat po sa Panginoon. Ganun pala. Kung minsan parang pakiramdam mo'y bigo ka, hindi pala. Tinitingnan lang pala. Kaya huwag tayong susuko sa Kanya. Ay aalis ng pananalig at pananampalataya. Ito po maliwanag niyang pinakikita sa akin ng kaganapan senaryo. Hindi ko paliwanag at hindi ko po iko-komersyal ang sarili ko. Ang Diyos na bakit ako naglingkod at tumanggap sa Kanya. Bago pa lang po ako noon. Naglalakbay kami papuntang Nabotas, Valenzuela, sa Grotto. Yun, ang unang kamanghamanghang ako ay hindi makatutol at natakot ako. Bagamat may pag-alinlangan pa po akong tumanggap noon. Totoong-totoo, ayoko naman po maglingkod, eh. Sa totoo lamang, nangatwiran pa ako sa Diyos. Ang sabi ko, wag na po ako, ang kapatid ko na lang. Susuportahan ko na lang po ang kapatid ko, kayabang ko. Para namang, kaya ko suportahan pala yung kung gusto. Mayabang po ako. Aminin ko po, mayabang ako nung panahon na yon.
Dahil hindi ko kilala ang Diyos na paglilingkuran ko. Ang sagot ko ay, susuportahan ko na lang po ang kapatid ko, siya na lang. Hiningi ko po ng tawad lahat yan. Magkasama kami, 4 kami, bali 5, pati si kapatid, siyang driver. Sapagkat inatasan po ako ng Espiritu na magtungo ako doon sa bundok na yaon, yung paakyat sa istasyon. Kaya pala, may gagawin siya sa akin para magpakilala. May nasa lubong po kami sa daan na nakasaklay. Makinig ka lang. 2 kayo eh. Kaya 2 ikukwento ko. Hindi ako nito. Binabahagi lang po. Nakasaklay. Baba ko lang. Nakaganyan ang kamay. Nakasombrero. Matanda. Lumagpas na kami. Pasubali ko'y balik ka, sabi sa kabiyak ng puso bilang tao. Ay, hindi po tayo pwedeng umurong, baka mabangga tayo. Batid ko. Subalit, tandaan mo, di kayo babangga. Sulong murong ka. At tapatan mo yung matandang iyan. Katiri ka ng araw, 11:00 ng tanghali. Nang matapat sa matanda. Walang bumangga. Lumilihis yung mga tao. Yung mga sasakyan, lumilihis. Ang sabi, tanggalin mo yung hindi sinabi nung matandang yun. Sino ka ba? Walang imik. Maaari ka bang tumigil sa paglakad, anak? Sabi sa kanya. Matanda, anak, kabata. Sabi. Sige, hakanaya ka yung kamay mo. Ako po namumupo na. Nadisgrasya ng magmumotor. Nabangga ako ng tricycle, ako'y nagsusupistik, nagtitinda ng supistik. Kaya lang, hindi na ako nakabalik. Dapat ooperahan ang aking balikat. Naubos na ang puhunan ko sa kakabalik ko sa orthopedic. Wala na akong puhunan, wala na akong pera. Hinihingi sa akin ay 30,000. Kaya hindi na ako nakabalik. Hindi umiimik. Walang sinasabi kundi batid ko. Puro batid ko. Batid ko. Kaya nga ako naririto. Batid ko. Wika niya. At pagkatapos ginano. Sulong itaas mo. Tinaas. Alisin mo na saklay mo. Huwag mo na kakabit. Tanggalin mo sombrero mo. Huwag mo ang ikukulob yung sugat mo ng matuyo. Sige, maglakad ka na at mangsikata ng araw. Lumisa na. At malis na rin. Pagdating sa pag-akyat na ng mga estasyon, nasa lubong naman ang isang nakasaklay, katulad ng sa iyo. Sabi, pasubali ko sa iyo, tumugot ka muna. Pinaluhod siya po kuntsing sa batuhan. Sulong maglakad ka. Huwag mo ang gagamitin ang saklay mo. Lumakad ka Lakad. Balik ka Balik ka pa Sulong bitbitin mo na yung saklay mo. Nagkwento ang ina. Siya po ay lumundag sa 3rd floor ng building nila sapagkat pinasok yung kanilang building kaysa siya ma-hostage. Lumundag. Batid ko kaya nga ngayon naririto ako. Tanong, taga saan ba kayo? Dumudukot, mahanap ng pera. Walang kabayaran ang Kristo sa lupa. Taga saan ba kayo?
Mabuti pang lungga, mayroong tahanan sa lupa, ngunit ako'y wala. Sulong eka, umalis na kayo. Naglakad. Ngayon, mga mahal ko, sino ang nagpagaling? Walang magpapagaling na pilay dito. Kaya kung titingin kayo tao, hindi kayo mapapagaling. Ngunit kung magtitiwala kayo, kung anong naganap sa dalawa, magaganap sa inyo. Buhay ba ang Ama? Ngunit gaano? Gaano nga? Ni ayaw nyo nga tanggalin ang tali niyan. Kasi natatakot ka. Sapagkat namamaga. Ba't di mamamagayan? Hindi dumadaloy ang kanyang dugo at tubig. Ganyan lang ang buhay. At sada kung ito'y wala pang napagaling, ang isang tao, Tiyapo Kunching. Subalit, putol nga eh. At tanungin nyo yung alagad nyo sa lugar nyo. Alam nyo yan. Mas mahirap yung sahita kaysa sa binte. Tandaan ninyo yan. Sapagkat ang hita, hindi pwedeng itituwid. Hita iyan. Kaya nakaratay. Sulong eka, kung makatitis ka ng 3 buwan, magdudugtong eka at muli kang makalalakad. Oh, saksi kayo. Naglakad ang matanda. Kaya, kung katulad kang magbabata, ikaw rin lalakad. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung si Kunching lang, hindi kayo aaralan. Kung si Kunching lang, hindi kayo pangangaralan. Ngunit, taas mo nga ang iyong damit. Ang atay na namamaga at kumakatas, sino magpapaampat na yan? Ang abdo ninyong puro buto na tinatawag ay bato. Sa mga kinakain nyo namuuna sa loob nito, sino dudurog na yan? Gayon din sa inyong pantog at inyong mga bato. Kung nagkasis na tinatawag at bato-bato, sino rin ang mag-aalis nito? Sa mga mahimalang gawa, maliban putulin, biyakin, hindi himalayan. Ang tinatawag na himala, yung walang ginawa. Yaon ang himala na tinatawag. Na nagtiwala sa salita na himala ay kinamtan. O tao, kay luwat ng pangungusap, kay luwat ng pagtupad. Ngunit kung hindi naman ninyo nilalapit ang isip nyo at tinatanggap sa puso nyo ang magbibigay kaganan at madaling pagresolba at kagalingan nyo'y kakamtan, paano nyo ito makikita? Mga mahal, tandaan ninyo, walang magbabatang gawin ito sa inyo. Walang araw-araw magpupumiglas ang katawan niya para kayo'y paglingkuran. Walang-wala kahit na sino. Ang nagpupumiglas sa kanyang katawan ay ako, ang espiritu ko. Sapagkat kung siya'y bilang tao'y ayaw na't umaayaw na, ngunit wika ko'y huwag anak ko. Alalahanin mo ang marami pang gusto kong makakita. O tao, saan niya huhuguting pagdakasin ang bitang winikang yaon?
at katang-isip niyang bibitawan at iparirinig sa inyo. Magnilay nga kayo at magbulay. Nang sa gayon matanto nyo, nasaan ang kausap nyo at sino ang kausap nyo? Nasaan ang tinatawagan nyo at sino ang sinasamba nyo? At sino ang tinatanggap nyo para sa kayo ay maging ganap at magpakatotoo? O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Paghahari walang maliw, pagbibigkas walang katapusan, panyaya hindi mamamatay habang panahon sa sanlibutan. Subalit ang may pandinig ay nakaririnig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tandaan ninyo, elisibang naturingan kung artipisyal para umandar. Ito ang bali niyan. Batit ko. Kaya nga yamang bali, hihintayin pang tumubo ang ugat niyan para magsugpong sila. Sapagkat, kung isang buwan ka lamang o isang taon ka lang, madaling tutubo yan at magdugtong ang buto mo. Ngunit may edad ka na rin. Kaya, hintayin mo. Kung makababata ka, wala akong tuturan sa iyo kung kailan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Maaari ko namang gawin ngayon din. Subalit, bakit ko ito gagawin? Anong babatahin para kilalanin? Ang pagbabata nyo hindi pahirap. Hindi pagpapahirap sa inyo, kundi pagpapakilala at pagpapatupad. Nang nagbabata, may kinakamtan. Kaya, makinig muna kayo nang kayo makarinig. At pagdaka, ang pag-iisip nyo'y gawing mainam at nang tamasahin nyo't tamuin ang maliwanag kong alay. Epata. Lahat ng ugat nyo ay may partisyon. At kaliit-liitan mang bahagi, may pinagdadaluy at pinagtutuluyan. At kahit sino pang magaling na tao sa lupang nag-aral ay dito mababaybay. Lalo't higit ang kaloob-looban. Gahib lang buhok ang kapantay. Paano inyo ito'y mapapagaling at mapapaandar? Subalit ang sa inyo'y bumuhay. Gahib laman ang buhok, kaya niyang hawakan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, hindi lang naman ang sakit mo'y paralyzed o na-stroke. Sapagkat, kung nakikita ng tao na kapag naglakad ang kapwa niya ay pilantod, nakita niyang pilantod. Ngunit, ang naging dahilan ng pagkapilantod ay hindi niya nalalaman. Kapag nakita ng tao, ay duling. Masasabi niyang duling, ngunit ang pinagmula ng pagkaduling ay di niya abatid. Kailanman abatid.
tao. Batirin nyo ang katotohanan, pababatid ang kalayaan. Kung kailan at paano nyo kakamtan, kayo'y masisiyahan. Sapagkat kayo'y aking minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Magalak kayo habang nangungusap ako ng ganito. Sapagkat kung bilang tao si Constance, hindi nyo maririnig ito. Kaya nga't kapag nasa bilang pagkatao na ay wala na kayo maririnig ni maliban makitawat, tumawa sa inyo upang batiin kayo ng ngiti bilang tao. Subalit di nyo man ako nakikitang humingiti at di ko man sinasabing katulad ng tao, halika. Ngunit kung makakadama ka, nakapasok ako sa iyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, bituka. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kanta. Panandali ay paalam, katao ay daratal, upang inyong masdan, ano ang kaibahan. O aking ama at ama nila, nawi kamot na sambit ang marapat, sa tuwin ay layon mo ay maging ganap ang iyong mga anak na minamahal tuwin na. Kaya't sa akin, sila'y hinahabilin, ngunit akin namang sa iyo'y binibigay. Kaya't sa pamamagitan ng bibig na ito'y nagturan, inilalaga ko sila sa iyo na mainam. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Oh, sige, pasusuhin mo. Kumusta siya? Anong pakiramdam? Anong nakita mo kagabi? Ha? Sige, manalig kang mag-uutok, ha? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Binigay na. Tinutulak. Ay, galing talaga. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Sa lapad niyan, ng mga tinapay na yan, at sa kapal niyan, pag kinain mo mag-isa yan, bunsol ka sa busog, ano? Kaya parte, ano po, napakabuti ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ay, naku Panginoon ko at Diyos ko, paano ba ang mundong ito, ano? Alam niyo po, ako hindi nanonood ng TV. Ayoko nang nanonood ng TV, ayoko nang nakikinig ng balita. Opo, totoo lang. Ayoko nang nanonood, ayoko nang nakikinig. Bakit po? Pinakikinggan ko na lang ang Diyos kung anong gusto niya. Kung ano yung bahala na. Di po ba? Di mo alam eh. Pag nakinig ka, malilito ka lang, magugulo ka pa, matatakot ka pa. Bilang tao, no? Kaya para sa gayon, mapayapa ka, pakinggan mo na lang ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Pero, di naman kayo binabawal. Hindi kayo binabawal. Ano po? Kayo, alam niyo po,
Malaya naman ang tao, di ba? Di ba? Malaya po ang tao, binigyan niyang kalayaan. Ang Diyos po ay nagbigay ng kalayaan. Makaupo muna para malaya rin akong makaupo. Ano po? Ang Diyos po ay nagbigay ng kalayaan sa bawat anak niya. Ay, naku, batang yan. Laging may kabag, ano? Alam niyo po yung utot, pag nilabas niyo, wag yung mahiya. Wag kayong mahiya. Maganda yung umuutot. Kaya wag kayong mahihiya. Pag nautot kayo, umutot kayo. Eh, bayan niyo kaya kung masabi ng kapwa niyo, kakahiya ka. Mano nakakahiya? Sakit yun ah. Pag hindi yun nilabas, sakit yun sa loob. Ano po? Ayun. Oh, bakit? Maganda, lumalabas. Maganda nga, lumalabas. Sige. Oh, sige na. Huwag ka nang umiyak. Oh, sige. Lumalambot. Yan. Linaw. Sige. Linaw. Sige, matulog ka na. Nainip na po kayo? Ako po, nainip na. Kung minsan gusto mo pong maagang lumabas, kung minsan meron saghabal, ano? Tulad po kanina, aliligo na sana ako dumating po yung apo ko, tumutulo yung, nabalingoy-ngoy. Siyempre, hintayin mo munang makalmante. Diyos ko, sa dating mo po yun, makakita ng dugo nun, nanginginig ka na, nanginginig ka na. Buhay po ang Diyos, napakabuti niya talaga. Yun, yung ano ba'y magpagaling ka para ka na, makapag-magic. Kumusta na? Diretso na yung mata, no? Aba! Wala po. Dapat, pag kumahaplos-haplos ka, sa totoo po, noong unang mga araw, buwan, na naglilingkod, wala naman pong gamot Walang gamot. Andiyan ba si Annabel? Ano ginamot sa'yo? May ginamot ba sa'yo? Ihip tsaka ano? Pagbabata, Iyan po, ayaw kong gamutin yan Kasi hindi ko, sabi ko, sino nagsabing manggagamot ako? Bay, umuwi ka na. Kasuplada, ano po? Opo, yan po, bulag na yung isang mata. Wala nang nakikita yung isa. At mapula, mahahawa na yung isa. Pinuntahan niya ako doon sa kulungan ng babo. Ito, binabalik lang po, Sabi niya, Ate Concheng, sabi niya, papagamot ako. Nagkamali ka ng pinuntahan. Bakit ka ako magpapagamot ka? Hindi ako manggagamot. Opo, totoo po yan. Sabi niya, hindi po. Nandun po ako doon sa bukid May nasa lubong po ako matanda. Matanda. Sino ka ako yung matanda na yun? Hindi ko po kakilala Matandang lalaki po. Nang sabi niya magpunta ka doon kay Concheng. Gagaling yung mata mo. Sabi ko, hindi ko kilala yung matandang iyon. Sabi ko. Pero wala siyang alam. Binabahagi sa akin ng Espiritu, anak, ako yon. Ako yon.
Ako yon. Nag-anyo siyang. Kaya kayo, pag may nasasalubong kayo matanda, huwag niyong minumura, ha? O kaya pulubi, no? May kukwento po ako. Ayan. Talagang napakarami pong mga pagpapatupad, mga kaganapan bago nagkaganito yung gawain ito. Napakarami po. De, ito po. Sige, panay ang dilig ko ng baboy. Nagpapaligo po ako ng baboy. Ay, umuwi ka na ka ako. Hindi to ako nakaharap eh. Hindi ka ako, umuwi ka na. Sabi ko, ay, hindi po ka ako uwi. Sabi niya, di wag kang umuwi. Pero hindi niya alam, nakikipag, na po. Sabi ko, ano pong gagawin ko? Wala naman po akong gagawin. Pasubali ko kay sulong ganito gawin mo, ganito. O, tanggalin mo yung sombrero mo. Tumitig ka sa araw. Ay, hindi po ako makakatitig sa araw. Masakit po masakit. Hindi po makakita yung ano. Kaya nga pinatatanggal sa iyo Pagtig ko Kala ko ba magpapagamot ka? Opo, sige. Inihim. Pasubali ko kay sulong. Susubukan kita kung makababalik ka. Balik ka ng ganitong araw at araw-araw, siyam na araw Ay, di po siya tumigil. Sabi ko, kaaga mo naman. Siyempre, marami ka pong ginagawa, no? Pero, mapakahirap pong ipaliwanag. Mapakahirap ipaliwanag kung paano pangyayari. Hanggang sa, sabi niya, wala pa siyam na araw yun, ano? Ay, maliwanag na po Pasubali ko yung mata mo na yung pinakayod mo. Kinayod nga ba? Yan, pinakayod. Napuwing ka ng sungot ng palay. Ngayon pinakayod mo. Hindi na pwedeng manira. Ano? Eto pa po. Sabi ko, Panginoon, paano nangyari yon? Napakahirap paniwalaan, ano? Anong mapapakita ng Diyos na siya'y mahiwaga at napakahirap paniwalaan kung walang mapangyayaring mahirap paniwalaan? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayo, maniwala kayo sa mahirap paniwalaan. Ano po? Eto po binabalik. Kaya, tandaan niyo po ako, hindi manggagamot. Wala po ako. At hindi ngayon kinukwento kayo din pagagalingin ngayon. Ano? Hindi po ako magsasabi. Kagabi, nang magpunta ako sa Patay, may sumasalubong sa akin bata. Halos, baka ako magkasinlaki na tayo. Nung masuri ko, alam niyo po yung batang yon? Isang batang Mongoloid na taga rito sila pero hindi nila alam. Ang nakasakay niya sa Baliwag Transit, siyang nagsabi. Sabi niya, ay saan kaya ka pupunta? Yung po kasi kang anak ko doon na nakatira sa Blanc na ospital sa Manila. Ay, ba't di mo ilabas at dalhin mo doon kay Blanc din? Siguro, ako na yon ano? Pero, hindi ako yon, ang Diyos yon. Siyempre po bilang tao, nung dinating dito, ganyan lang ang haba. Maliit pa sa batang yon. At payat na payat. Sabi ko, Panginoon, ayoko pong mamatay dito ang batang ito. Sabi mo, bubuhay ka. Ayoko pong mamatay dito ito. Eto na po. Ayoko nang pabalikin. Babinalik-balik. Kahit na may gawain ng gabi, nananalain. Kasi po nung unang gawain ito, alas 6, alas 12, alas 3, alas 6 ang panalangin binigay. Ano? Alas 6 ng umaga, may nagdadasal. Alas 6 ng hapon, may nagdadasal po dito. At kapag tanghali, kami lang ni Cecil, wala nga ang tao
Isa-isa lang padala-dalawa, patatlo-tatlo, hanggang magsampu-sampo at magdala-dalawampo. Ganun po pangyayari. Hanggang sa sinabi, sumulong ka. Sulong, sulong na sulong. Minsan matatangay ka sa mga sinasabi ng tao. Parang gusto mo, aba, nagpapakahirap ka na, demonyo ka pa? Nagpapakahirap ka na, luka-luka ka pa? Ayoko na po, ayoko na po. Ayoko na po. Talagang sabi ko, Panginoon, ayoko na po, ayoko na po. Isang araw, eto po yung bakod Pumasok ang magulang. Eto po, dinadata lang. Ba't po binabahagi? Hindi ko po alam ba't binabahagi. Ewan ko kung anong kasunod po nito. Ngayon po, sabi niya, ako sige, linis ako doon sa taas sa kusina. Nakaupo po ako, brush ako ng brush ng tiles. Sige. Wala na po kami kasama. Pagka-araw ng oras ng ganong oras na sa eskwela na yung mga bata. At yung panganay ko po'y kolehiyo na noon, sa Manila na, wala na, kapiyak ng puso na sa Manila, kami na lang. Sinda, nando sa hanap buhay, habang pag umaga, pagkatapos maglilinis, ako po, sige. Dumating, anak, may mga nakaupo na doon sa garahe, pauwiin nyo na. Ganyan po, sagot ko, pauwiin nyo na. Ayaw ko na, nakaupo ako, hindi ako tumindig. Ayaw ko na. Demonyo pa pala ako. Loka-loka. Habang pinanggigigilan ko yung mga tiles sa pagbubras. Sabi ko, ayaw ko na. Ay, sabi niya, anak, nakakatakot. Natakot siya. Samantalang noon, pinipigilan ako. Ano po? Ayoko na. Sabihin niyo, umuwi na. Paglabas po niya, nangungusap. Sabi niya, anak, tugutan mo na yan. Ano po ba yung tugutan? Sabi ko, hindi ko maintindihan ang tugutan. Tigilan mo na pala. Sabi, tugutan mo na yan. Pasubali ko yung luwalan mo na. Ano po ba yung luwalan? Hindi ko maintindihan. Kapampangan ako Lumabas ka na Eka. Ayoko na po, patawad po, ayoko na po. Pasubali ko yung lumabas ka na. Sige, tuloy ako. Hindi po ako sumunod. Sumakit ang balikat ko. Itong pinanggaganyan ko, hindi ko na maganyan. Aray, masakit. Sabi ko po, patawad po, sabi ko. Bakit ganun ang tao? Bakit po ganun ang tao? Sadyang ganyan ang tawa na. Tumindig ka na. Tumindig ako, hindi pa rin po natapos yun. Hinarap ko yung larawan niya. Kung talagang ikaw pinaglilingkuran ko. Sabi niya, may pakita kang ganun-ganun. Alam niyo po, sabi niya, sulong, sabi niya, labasan mo sila, lumuwal ka na. At may pakikita ako sa iyo mamaya. Umupo ako sa hilera nila. Pagkaupo ako sa hilera nila, dito naman ako titingin. Umupo ako, suplada, umupo. Umupo ako ganyan. Sabi ko, alam niyo po, ayaw ko namang manggamuti. Ginanyan ko po sila. Kaya kung ako lang po, ay ayaw ko na po. Umuwi na po kayo. Kaya lang po, pinasakit ang ado ko Sabi ko. Kaya, ay Diyos ko, kalaan niyo po ba? Masarap ang ganito? Mabuti pa po ka kung magtinda ko magkikita ko wala man kayong bayad, pinangangalanan pa ako loka-loka. Demonyo. Ganyan po yung pagsasalita ko. Patawarin ako ng Diyos. Kasuplada, ano po? Pasubali ko, anak. Tugutan mo na yan. May darating Eka. Di makalakad. Sulong Eka. Maghintay ka lang. Pamyamya. Buhat yung babae. Eto na. Nakaupo dito. Halimbawa po. Kasi hindi na maimostra yung dating bayan. Nakaupo. Sandal. Sulong Eka, lapitan mo. Unahin mo na Eka sa kanila. Inuna. Aray, Eka, aray, hindi ko po Eka may... kaya nga Eka, hinahawakan dahil hindi ka makalakad Mga minamahal, ang Diyos po ay buhay. Nakilala niyo na po ba siya? Sa konting pinaliwanag, nakilala niyo po ba siya?
Nakita niyo po ba siya? Hindi ano? Ako rin po hindi ko siya nakita eh. Pero ba't sumusunod ako? Isang araw, kaya lang ako nagtibay nang makita ko na ang nakita ni Pablo kung papaano, kaya lang magkaiba ang pinakita. Liwanag na kasama ay siya. Ayun, ayaw nyo pa rin maniwala, di bahala na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, sapagkat ganyan ang tao. Ang sabi nga, himala mo na bago maniwala. Kailangan po maniwala muna kayong may Diyos bago nyo mapatotohanang may hiwaga siya. Totoo po yan. Sadyang walang tatanggap, sadyang walang maniniwala. Kaya nagpapakilala ang Diyos. Nagpapakita siya sa mga gawa niyang napaka-imposible sa lupa. Kayo po ba wala pang nadama? Wala pa po ba kayo nakita? Abay bulag po tayo pag wala tayong nakita at walang nadama. Lalo na sa'yo iyan, ane. Kaya kung kayo po ay magtitiwala, huwag sa akin. Huwag ako paniwalaan nyo. Huwag ang mga lagad. Ang Diyos. Sapagkat kami ay tagasunod lamang na tulad nyo. Kami ay alipin lamang na nagpapaalipin dahil nasiyahan, natuwa, at nagagalak ang puso sa pagsunod. Ngunit kung hindi, aba, ayoko na. Okay ba ang Diyos? Kaya, para matuwa rin kayo, para magalak din kayo, sumunod muna kayo bago nyo makita ang gagawin ng Diyos sa buhay nyo. O katulad ko, basta na lang sumakit. Pagkatapos nakita ko, may konting gas-gas pala at nagnana. Sabi ko kanina, ala, ano ba yan? Pinisil ko. Eh di lumabas yung nana. Eh makati-kati ngayon, eh alam ko gagaling na ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang kabuti ang Diyos. O ayan. Ano po, nakikita nyo mapula. Eh, ako sa paniniwala ko, hindi ko sasabihin mamaya. Hindi ko sasabihin bukas. Eh, sigurado, bago maglinggo hindi na ganito ito. Ano ba? Yan ang pananalig. Yan ang pananampalataya. Dapat gawin yung buhayin sa puso nyo. Oh, kanina yung batang yan. Ba't ko hinaplos? Hindi niya alam. Walang malay yung bata at walang malay ang ina. Maaribay sigmura ako May ikot yung hangin Oh, umutot siya. Oh, umutot, nawala. Buhay ba nga ma? Oh, minamahal. Ganyan lang ang buhay. Ganyan lang ang buhay. Kaya, sabi ko nga sa Panginoon, ba't po ganon? Ba't kailangan pa kaming madama? Ba't kailangan pang may madama? Ba't kailangan pang mahirapan? Ba anak, nang damang-dama ko ang Ama sa buhay ko dahil ako'y katawang tao, pinuspos ako ng Espiritu niya, kaya nakaya ko. O kayo bilang tao, kung puspos kayo ng Espiritu, kaya nyo rin. Kaya umuwi na kayo, kaya nyo na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Eh kung ayaw nyo umuwi, hindi ako uuwi. Dahil kaya nyo. Tandaan nyo, kung ginusto ng Diyos, si Juan ay makadama, gugustuhin din si Pedro ay makadama. At kapag si Pedro at si Juan ay magkaisang pandama, siguradong silang dalawa ay masaya. Kaya kung ginusto ang ilan na gumaling noon din at ngayon din, magpapagaling din. Sa makatwid, maghintay lamang. Anong pangalan? Ayun. Ganito lang yan. Kapag may umiipit, para hindi ka makapagbigkas ng maganda at mabuti, ng diretso at maliwanag,
Eh, sino nag-aalis nun para makapagsalita ka ng maayos? Sino? Eh, kaya tibayin ninyo yung pananalig nyo. Nagkwento na sa inyo. Dahil kung si Kunching lang hindi magkukwento, hindi niya na alam ang nangyaring yaon at wala na siyang ibabalik sa diwa niya dahil hindi siya gumanap. Tumupad, ginamit lang siya. Ngayon nagbahagi na sa inyo, hindi na kailangan ng marami pang bahagi. Parang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo, umuwi kayo, may galak sa puso nyo. Sapagkat ang tunay na galak ay nagpapasigla at ang nagpapasigla ay Ama. Kaya kapag tinanggap nyo ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sigurado may hiwaga sa buhay nyo. Pagpalain kayo, tayo na, wika ngang maliwanag. O, kailangan pa ba ng bendisyon? May gawain pa po mamaya, no? Sa makatwid, dahil may gawain, kumusta na? Iyan. Nung dimdame ng diningme na pluskeka, dapat pupulay na kangene. Anong pangalan mo?